Chairman ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block, Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin, magandang morning! Hi, Boss Jerry. Good morning. Thank you for inviting me sa program mo. Apo. Diretsahin ko kaagad dun sa ano bang mangyayari doon sa ginawang hearing kahapon ng Blue Ribbon under Senator Marcoleta. Anong mangyayari doon sa mga record nun sa minutes of the meeting or the hearing, Senator Erwin? Boss Jerry, ang record lang noon sa mga nag-live kahapon sa TV, pero doon sa records po ng Senado wala dahil wala pong presence ng any member of the Blue Ribbon. Wala po doon to record it. Wala din nga po yung crib, yung nagre-record po, yung parang media recording namin. Wala rin po. Yan po talaga ay forum at hindi po maitatawag na hearing kasi nga po, talakayan lang po, sila lang po yun. Press briefing, forum, you might want to call it, pero definitely hindi po hearing yun. So walang record yun, walang pumasok sa anumang record ng Senado yung hearing kahapon? Wala sa record ng Senado? Yung panunumpan nila doon, sila lang po yun, hindi rin ho papasok yun. Kaya nga po, sa Monday, sila po imbitado ulit yung mga Marines na yun, manunumpan na po sila, yun po yung official. At recorded po yun, meron po tayo mga members po ng Blue Ribbon Secretariat, ganun din po yung PRIB namin, yung nagre-record po ng live na makikita ko natin sa social media, nandoon po sa Lunes lahat po. At saka yung invited guest natin, bukod po doon sa Marines, meron po tayo sa mga NBI, Ombudsman, DOJ, iba't iba po. And then, sa susunod po namin na hearing na pinaplano ko na po towards the end of the June, may yung mga inakusahan naman para pwede ho silang managsagot ng mga akusasyon laban sa kanila. Okay. So, meron bang attempt from your group, from the new majority, na harangin itong hearing kahapon ng Cayetano Block? Actually, napag-usapan po yan. Kaya umagang-umaga, nagtungo na po at nagpa-press con po si acting Senate President Sherwin Gatchalian at sinabi na walang hearing. At then the night before, dineclare niya na po na work from home po o yung mga empleyado. Pero yung mga pumasok po kahapon, mga staff lang po yan ng mga ba't ibang senador ng mga dumalo po kahapon at mga security po nila. Sila po. So yun po, pero primero napag-usapan po na ipadlock na lang natin dahil alam ho namin na mag-hiring-hiringan sila. Pero ang sabi po na pag-desisyonan po ng ni presiding officer Senate Pro Tempore Gatchalian. Hindi, wag. Kasi baka sabihin ng mga tao, ginagaya natin siya dahil nung sa Kongreso siya, nung ayaw niyang bitawan ang pagiging Speaker of the House, pinadlock niya yung session hall. Ganun ba? Okay. So, 2020 po yun. Oo nga pala, nung ang papalit na si Congressman Lord Alan Velasco. Opo. Tapos, ang isa pa paring Jerry, kaya niya nasabi na walang independent kasi natikman niya yun sa ilalim ng Pangulong, sinabihan siya, bumaba ka dyan. Ibig sabihin, napakialaman siya, nasabihan siya. Kaya ngayon, tingin niya, pinapakialaman po siya ng palasyo. Hindi po siya pinapakialaman ng palasyo. Wala akong pakialaman ng palasyo sa Senado. Okay. Ulitin ko lang yun sa record kasi may mga nakita naman kami mga staff doon na di ba karaniwan yan, may stenographer yan o may nagre-record yan para may gumagawa ng transcript. So yung buong hearing na yon ay useless, walang anumang record na papasok sa record ng Senado? Wala po kasi nga po wala yung mga member ng Blue Ribbon Secretariat, yung mga stenographer, recorder, wala po eh. Yung magvi-video, wala ho eh. So, paano valid yun? At saka yun yung instruction ko dahil ako po yung chairman. So, ako po yung sinusunod ng Blue Ribbon Secretariat. Bagamat, nagbanta pa si Senator Cayetano, kakasuhan niya. Ang tanong ko ngayon, anong kakaso na? Ako po yung Blue Ribbon. Siya po ay ordinary senador na lamang. O we can say na automatic po kasi pag natanggal ka Senate President, ikaw magiging minority leader. So, yun, pero anong kasuhan niya? Dahil hindi naman yung mga tao sumunod lamang sa instruction ko. Ako po yung
duly elected as a committee chair of the Blue Ribbon. Oo. Meron bang order to physically bar them from entering the Senate or entering the plenary hall? Ang plenary hall po, opo, pinagbabawalan sila. Pero yung the Senate premises, hindi po dahil opisina po nila doon. May pasok Opisina nila yun. Pag Thursday, opo. Pero nakapasok Kaya nga po, pa rin sa plenary hall at doon nga nakapag-hearing. Kaya nga po nagtataka nga po ako na bakit po nagkaganon. Gusto ko po malaman, siguro bago po kami mag-hearing sa Lunes ng Blue Ribbon, ipapatawag ko po yung Senate Sergeant at Arms po namin, yung mga members po ng USAA kasi parang papatay-patay po, sinabihan na po sila na bawal, mukhang nakalusot po sa kanila. Kaya nga po gusto ko pong malaban sa kanila. Ano ba nangyari? Strike 2 na kayo. Nung una, sabi niyo, putukan, barilan. Wala naman palang exchange of gunfire. Kayo lang nagpaputok. Ngayon naman, nalusutan kayo. Sinabi na ng acting Senate President na walang hearing. Sana prevent nyo yan. Sana pinatay nyo na ng ilaw, yung kuryente. Dahil wala, kasayang wala naman talagang utos. So, ibig parang mahina po yung usapo namin. So, kailangan po namin ma-review ngayon. Nakakatakot po dahil 22 senators po nag-upisira. Paano kung lusubin kami ng mga armadong grupo? Malulusutan lang sila basta-basta. Yun po yung sinasabi natin. Ang naging dating kasi, Senator Erwin, parang naging valid o naging legal at naging proper yung hearing dahil nasa loob ng plenary hall, maayos nilang naisagawa yung hearing. Hindi naman, wala namang namatay na mic, walang namatay na ilaw. So parang talagang pinahintulutan silang gawin yon. Instruction po talaga ng leadership at ng buong grupo na hayaan na lamang mo sila. Pero since hindi naman po recorded yon sa Senate Journal, magiging record, hinayaan lang ho namin. Pati ho kami nakipanood na rin at nakakatuwa po na sasabihin parang at least, mali-bali pa kayo script. Hindi pa po nila na-memorize. Sige, natatawa kami. Tapos nagtatawanan po kami. Sabi na, bakit di ba nung una si Senator Legarda at Mark Villar kasama natin? Sabi namin, Tito Soto. Ba't ngayon wala na? Sabi ni Tito Sen, mukhang may sakit na rin yata nakalimot si Cayetano o talagang sinudya niya na huwag basahin. So, nakakatuwa ho At saka yung inconsistency. Kontuwa nga, nabiro pa ako. Ilang babae ba? Magaganda ba yung mga babae? Sabi ko, ewan ko. Sabi ko sa imahinasyon siguro. Pero doon, yun nga isusunod ko nga yung parte na yan na sa mga nakaraan, hindi ka nababanggit Senator Erwin pero kahapon nabanggit ka na tsaka si Senator Soto at iba pa at may tinukoy na halaga sa iyo, parang 70 million yata yung binanggit na dineliver daw sa iyo sa Green Hills, sa bahay mo sa Green Hills. Actually, parin Jerry, nung una pa lamang, yung may lista na binigay po na sa media, kasama po tayo po yung pinakamahuli, okay? Na taga sa press ko, nabanggit din po tayo sa may nag-press con po yan sila dati. Kung maalala ninyo, dito po sa Green Hills, nag-press con po sila, binanggit din po yung pangalan ko. Pati yan, sila Senator Soto. At saka sila Senadora Loren, at saka sila Senador Mark, nabanggit din. Sa majority na po tayo doon. So, pero kahapon nawala yung may mga nawalang kasamahan nyo sa listahan. Na mga nasa minority ang kami ho na ni Tito Sen, naiwan kami dahil kami ngayon ng majority. So nabanggit po ulit yung pangalan. Pero sila po medyo kaya nga po na tinanong nga ng media, sabi niya, malay ko, kahahawak ko lang. Pero kitang-kita naman ho doon Alam niya naman ho yun. Noong una pa lamang, tinanong niya ako, pasama ka, ba't kaya ka sinama ng mga Marines na yun? Sabi ko, maniwala ka dyan Senator Cayetano. Sabi ko, huwag ka magpapaniwala lang. Saka si Loren din dati, noong una po lumabas yan. Kasama rin ang pangalan niya. Sabi niya, sinama tayo, doon wala naman akong kinalaman dyan. Sa totoo niyan, paring Jerry, flood control, wala naman ho ako masking bulat-latin nila ang records ni Cabral, kung nabigyan ako ng allocation, records ni Saldico. Wala po, kasi nung pumasok po ako ng Congress, nung 19 Congress, kalahati na. Wala na po. Okay, naibigay na yung mga budget. Number 2, nung pumasok ko Senado nung
Ako po, umupo po July po ako umupo June 30 po ako naupo Paano ako magkakaroon ng allocation? So wala kang meron po flood ako may control, papakita ng mga- kahit anong flood control project, wala ka. Ganun ba, Senator? Wala po akong flood control. Wala po nga po akong infrastructure. Wala po akong infrastructure project. Wala po akong ni-request. Wala po akong... Ang problema po kasi pag party list ka, wala kang allocation. Kasi saan mo dadalhin yung infrastructure mo? Oo. May district naman po. Kukunin po ng district. Kunwari, Baring Jerry, ako yung tiga Palawan. Tatlo yung congressman namin doon. Kung dadalhin ko yung kung ako yung congressman, dadalhin ko yung infrastructure doon, kukunin ng third district o second district o anong district yun. Kaya ang party list po, hindi po nabibigyan po ng allocation. Kung nabigyan man, it's because malakas siya or yun talagang pang negosyo. Pero hindi ho eh. Wala ho akong allocation. Ngayon, senador, late na po akong pumasok at saka yung sinasabi binigay ni Saldico. Lumayas na nga si Saldico ng mga panahon na yun. Very inconsistent. Pero hindi ko na lang isa-isahin yung inconsistencies nila para sagutin na lamang po nila sa korte yung mga inconsistencies nila. Okay. So, ipapatawag nyo pa rin ba sila? Iimbitahan nyo pa rin ba itong sina Attorney Baligod, Mike Defensor at 18 Marines sa hearing ninyo sa Lunes? Kailangan po nilang mag-attend dahil kung hindi, sila po ay baka ma-issue ng contempt. Paano kung ayaw na nila dahil sasabihin nilang bias na kayo, doon lang kami sa Cayetano Marcoleta Block mag-a-attend? Lumalabas po kayo, talaga puro kasinungalingan ang gusto nila. Kasi ito po, recorded po ito. Magagamit po ito sa korte. At saka yung plano ko po dito, para siguro 2-3 hearing na lamang po dahil sinasabi, nag-yayaw-yaw si Senador Marcoleta na pinagtatakpan. Ipatawag natin ito ngayon ho. Pagkatapos ito, siguro after sila, tapos yung mga inakusahan nila, after that po, kawa na po ang committee hearing and then papasok ako sa ombudsman. Hindi naman kasi kami mga prosecutor eh. Sige, actually, kung tutuusin na Jerry, may impression ng tao ng mga investigador kami sa Blue Ribbon, hindi po. Oo, nag-iimbestiga kami dahil ang sinasabi doon, public accountability ng mga government officials. Tama po yun. Pero yung mag-imbestiga at mag-prosecute na ikaw may kasalanan, ikaw ay ganito, ikaw ay nagkasala sa ganan, hindi po, ombudsman po yun ang mag-determine noon sa kanya iakyat sa Sandigan Bayan. Yun po. Nauubos natin oras natin. Ang dami pong dapat imbestigahan pa, paring Jerry. Tama. Yun na lang po sa Sierra Madre. Gusto ko na pong isunod dahil kinalbo na po ng mga minero yung Sierra Madre. Hindi po umiimik yung Environment and Natural Resources natin, department. Nakalbo na po yung Sierra Madre. Di po ba? Protected zone yan. Kailangan maimbestigahan. Totoo yan. Marami pang dapat na talakayin ng Blue Ribbon. Pero ito, yung 18 Marines, sa ayaw at sa gusto nila, pahaharapin ninyo sa inyong komite. Opo, magdala pa sila ng isa-isang abogado kung gusto nila para bumulong para malaman natin, di po ba? Kumbidado rin ba? Na, Kukumbidahin din ba ninyo ang mga senador na nasa ilalim ng Cayetano Block sa inyong hearing? Lahat po kami member kasi ito po sinasabi. Unlike mo sa kanila, nung itinalaga nila si Pia na chairman ng Blue Ribbon, sila lang ho, walang inimbita na sa grupo namin na nooy minority. Dapat po automatic iimbitahan nila si Senator Soto bilang the minority. Wala po inimbitahan eh. Inimbitahan ho kami mag-attend as guests. Not as members. Kami ho ngayon, members, sabi, paano magagawa? Ang bilis naman. Kaya nga, lahat na nga kayo. Lahat kayo sa 10, mag-attend kayo kung gusto ninyo. At member na kayo lahat. Kaya nga, binago ko po yung rules. Lahat na po lahat kami. Lahat na member? Kasi po dati, yan na may pinakamaraming membership po, yung Blue Ribbon. Ngayon po, 17 po. Ngayon, total, 5 na lang ang sobra. Sinama ko na ho sila lahat. Lahat na, Lahat na member, so ipapadalhan na ninyo ng imbitasyon na Senator Erwin? Napadalhan na po sila nung Wednesday, mga notice at saka yung mga i-interviewin namin or yung aming mga guests, mga resource persons. Kasi yun po yung tamang proseso, Jerry. Kailangan mong
impormahan yung mga miyembro ng komite na ito yung mga imbitahan natin. Sang-ayon ka ba? Hindi. May idadagdag ka ba? Yun po yung tama. Yun ang O ganitong protocol. petsa. Oo. 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 Okay. Okay. Para malaman. Paano yung mga nabanggit na mga pangalan ng mga nasa kabilang kongreso sa House? Si dating Speaker Martin Romualdez at iba pang mga Ay, congressman. pinadalhan din po. Pinadalhan mo lang. Actually, sinundan lang namin yung listahan nila, Senator Marcoleta. Oo. Pinadalhan din po. Ininformahan ho namin siya na cancel yung hearing kahapon and na i-reset po doon sa Monday, sa darating po na Lunes. Pinadalhan po siya. Oo. Ngayon, pinadaan po namin sa SecGen po nila doon. So, SecGen na po magbibigay sa kanila. Okay. So Monday yan. Anong gagawin namin, Senator Erwin? Mula ngayong Friday, Saturday, Sunday, wala bang episode 4 ang Senate Flix? Wala po. Wala, pahinga muna. Di ba? Oo, pag sa Netflix, pag may mga nauubusan din na series. Totoo yan. Totoo Antay ka yan. ng mga 2-3 araw. Oo, tama. Mag-aantay ng bago. Mag-aantay ng bago. So Monday na ang next showing. Monday po, doon sa Blue Ribbon. Actually, Jerry, nakasinidi kami yun eh. Kaya nga Pero talagang pinilit ko lang dahil sila may gusto nito, yung minority na tinatakpan. Natatawa nga po ako, hindi naman po hearing yung kahapon, kundi parang press conference lang dahil alam din na ho nila na illegal po yung ginawa nila kahapon. So, hindi nga po talaga natanong. Kung ang tama pong katanungan, bakit mo alam? Saan ba nagaling flood control? Meron bang flood control? Tsaka yun nga pala, yung 70 million, para saan ba yun na ibinigay sa iyo daw? Natanong ba yun? Hindi nga po natanong yun. Hindi rin natanong. Nag-deliver ka ba hindi po, na-deliver ba ang maleta? Ganun lamang po. Siguraduhin lang po niya, may mga resibo siya. Madali lang po kasi Jerry, binigyan ko si ganito, binigyan ng maleta. Uso na ho yan. Dati, kung natatandaan mo, hindi pa uso ang social media, yung larawan, di ba, litrato. Matabi ka lang kay ganito, matabi ka sa drug lord, matabi ka sa kriminal. Parang barkada mo na, nagpa-picture lang yun. Ganun na ito ngayon. Naituro ka sa social media, napakabilis yun, parang wildfire. Naku, binigyan ko si ganito. Naku, kasama ko yan, babae, binigyan ko ng pera, madali na lang ho, Jerry. Kaya nga. kailangan siguro natin reinforce natin ang mga batas natin. Dahil walang kinakatakutan ng mga ito. Talagang kailangan po yung cyber libel pa natin. Medyo mahina po yung cyber crimes natin. Kailangan lagyan po ng pangil. Siguro talagang habang buhay na pagtabilang ang kabayaran po ng yan. Pati mga pagpa-fake news sa Jerry, whether individual, ordinary individual, government official, pare-pareho ang parusa, dapat makasuhan ho ng mabigat-bigat. Kailangan na ho talagang lagyan ng pangil ang mga batas natin dahil wala nang takot at respeto ang mga tao. Okay. Senator Erwin, salamat sa oras. See you Monday. Monday po, Jerry. Salamat po. Thank Salamat. you. Good morning. Good morning. Senator Erwin Tulfo, chairman ng Blue Ribbon Committee.